Nagsimula na ang unang araw ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa sinasabing maanomaliang pagbili ng Philippine National Police ng overpriced at segunda manong mga helicopters na ipinalabas na brand new noong 2009. Dumalo sa pagdinig si PNP Chief Raul Bacalzo at ilang dating hepe ng pambansang pulisya. Partikular na ipinatawag ni Committee Chair Senador T.G. Ginggona, sina dating PNP Chief Jesus Versosa at Police Director Leocadio Santiago na dating pinuno ng PNP Special Action Force na siyang recipient ng mga helicopters. Sa naging pagbubulgar ni Senador Panfilo Lacson, sinasabing sina Versosa at Santiago ang pumirma sa kontrata sa pagbili ng 3 chopper na nagkakahalaga ng kabuuang 105 million pesos mula sa Manila Aerospace Products Trading Corporation noong taong 2009. Sa iba pang balita, isa pang bagyo ang inaasahang papasok sa bansa bukas ng gabi o sa Sabado ng umaga at ito'y tatawaging Bagyong Kabayan. Ayon kay Department of Science and Technology Undersecretary Graciano Yumol, hihigupin ng Bagyong Kabayan ang hanging habagat na magdudulot ng mga pagulan sa Luzon at Visayas kasama na ang Metro Manila. Bagamat tinutumbok nito ang Japan, 4 na araw naman itong mananatili sa Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, inaasahang magiging maulan sa Visayas bukas at sa Sabado habang uulanin din ng Luzon kasama na ang Metro Manila sa Lunes hanggang Martes kung saan ito inaasahang lalabas na ng bansa. May mga balita pang dapat abangan dito lang sa Telediario News Bulletin. Ako po si Audrey Goriseta. Nagpakawala na ng tubig ang Magat Dam sa lalawigan ng Isabela para umano maiwasan ang posibleng pag-apaw nito. Ayon kay Magat Dam's Instrumental Section Head Engineer Salvador Teñedor, nagpakawala sila ng 174 cubic meters per second na tubig kaninang umaga matapos na umabot sa spilling level ang tubig sa dam. Sinabi pa ng opisyal na kailangan nilang magbawas ng kabuuhang 1,000 cubic meters per second na tubig para bumalik sa normal level ang dam. Nagbabala naman si Engineer Teñedor sa mga residente ng San Mateo, Cabatuan, Aurora, Burgos, Luna, Nagilan, Gamu at Ilagan na posibleng maapektuhan ng kanilang pagpapakawala ng tubig. Sa iba pang balita, hiniling sa korte ang pagpapatigil ng pagpapatupad ng anti-smoking campaign ng Metro Manila Development Authority sa National Capital Region. Naghain ng reklamo at humingi ng TRO sa Mandaluyong MTC sina Anthony Clemente at Rian Lamson na nahuli ng MMDA Environment Protection Enforcers sa Cubao, Quezon City noong July 13. Ayon naman kay MMDA General Manager Corazon Jimenez, hindi magpapatinag ang MMDA sa pagpapatupad ng smoking ban sa Metro Manila. Alinsunod na rin sa Republic Act 9211 o panghuhuli ng mga naninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Iginiit ni Jimenez na malinaw ang pag-deputize sa kanila ng LTFRB at ng DOH bukod pa sa pag-aproba ng 17 alkalde sa Metro Manila sa Memorandum Circular na nag-aatas sa MMDA para ipatupad ang kampanya. At yan po naman ang ating mga balita sa oras na ito. Ako po si Audrey Goriseta. Nakahanda na umano ang dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na sumailalim sa isang maselang operasyon. Sa latest medical bulletin, inanunsyo ni Dr. Juliet Cervantes ng St. Luke's Medical Center sa Taguig na bukas na ng umaga gagawin ang operasyon sa dating Pangulo at inaasahan umano na tatagal ito ng 4 hanggang 5 oras. Ayon naman kay Atty. Raul Lambino, ang tagapagsalita ng former President, psychologically, emotionally at spiritually ready na ang dating Pangulo. Una nang inihayag ni Dr. Cervantes na maselan ang gagawing operasyon kay Arroyo dahil ito ay gagawin sa bahagi ng kanyang cervical spine. Sa iba pang balita, iprinisinta ni Justice Secretary Laila De Lima ang kopya ng 4 na election returns noong 2004 presidential elections.
na sinasabing nakuha ng grupo ni Senior Superintendent Rafael Santiago mula sa 4 na beses na pagpasok sa batasang pambansa. 50 ER ang umano'y nakuha ng grupo ni Santiago na noon ay nasa Special Action Force nang isagawa ang break-in sa batasan noong Enero 2005. Ayon naman kay De Lima, walang hinihinging kapalit ang grupo ni Santiago kundi ang proteksyon mula sa gobyerno para ilabas ang katotohanan hinggil sa tunay na resulta ng eleksyon noong 2004. May mga balita pang dapat abangan dito lang sa Teledyaryo News Bulletin. Ako po si Audrey Goriseta.